Anim na individual naman ng nagpanggap umano na IT expert ng COMELEC ang arestado. Sinasabing nag-aalok ang mga ito na kaya po nilang manipulahin ang resulta ng halalan kapalit ng 30 milyong piso. Nagbabalik si Madeline Villar Moratillo sa balitang yan. Arestado ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation ang anim na individual na nagpapanggap umanong IT experts mula sa Commission on Elections. Alok na mga ito kaya umano nilang manipulahin ang resulta ng halalan kapalit ang 30 milyong piso. Ang isa sa kanila, nagpakilalang may direktang koneksyon umano sa COMELEC at apo ng dating chairman ng poll body na si Mayor Benjamin Abalos Sr. at pamangkin umano ni senatorial candidate Benher Abalos. Dahil duda ang kandidatong inalok nila ng serbisyo, dumulog siya sa NBI Olongapo District Office. Kahapon, ikinasa ang entrapment operation sa Quezon City na nagresulta sa pagka-aresto sa mga sospek na sina Roland Ucab, Teody Abalos, Joseph Ong, Cherilyn Adriano, Ralph Edward Salas at Francis Mapua. Agad naman silang isinalang sa inquest proceedings sa Department of Justice. Kabilang sa kinakaharap nilang reklamo ngayon ay estafa, usurpation of authority at paglabag sa Automated Election System Law. Muli namang binigyan diin ng COMELEC na hindi kayang maniobrahin ang mga bagong makina. Inuulit natin sa buong bansa, sa mga kababayan natin, sa mga kandidato, wala pong ganyang klase na pwedeng maniobra ng ating halalan, lalo-lalo na kung pag-uusapan ay ang ating sistema, ang ating mga makina. Sadyang ganyan po ang efforts ng mga yan, manghihingi ng pera. Payo ng COMELEC sa mga kandidato, huwag maniwala sa mga ganitong modus. Tulad na nangyayari na nagre-report katulad ng una sa Enrile, Cagayan, ngayon naman dito sa Iba, Zambales, nung isang araw doon sa Laguna, sa Santa Cruz. So sana po paaresto natin ang lahat pong yan sapagkat kukuhanan lang kayo ng pera at lulukuhin lang po kayo. Wala naman pong katotohanan yung mga sinasabi nila. Samantala, 100% ang handa ang COMELEC para sa halalan sa Lunes, Mayo 12. Lahat ng mga makina at balota na i-deliver na at nasa Treasurer's Office na ng mga lungsod at munisipalidad. Halos lahat naman ng Starlink na ikabit na rin umano sa mga lugar na may problema ang signal. Handa po ang COMELEC. Siyempre, lagi-lagi sa isang operation, sa isang ganito, meron biglang pumapasok na problema, issue. Ang importante, intact yung aming contingency measures, intact yung aming operation plan. Ang regular na oras ng botohan ay alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pero may early voting para sa mga senior citizen, buntis at persons with disabilities mula alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. Sa mga kandidato naman, ang paalala ng COMELEC, sa linggo, Mayo 11, bawal ng mangampanya. Yung may mga dala-dala pang mga materials katulad ng tarpaulin, bawal na po yan hanggang may pangangampanya na. Sa Mayo 11 rin magsisimula ang liquor ban. May 30 guro naman ang nag-withdraw at hindi magsisilbi sa araw ng halalan dahil may kamag-anak silang kakandidato. Ang iba ay may sakit. Nakadeploy na po sila, naka-pre-position na po. For example, sa Bangsamoro, sa may bandang Maguindanao area na andyan na po. Kasi ang plano talaga ng COMELEC, kung ang pangyayari ay nangyari dito sa region na to, ang gagamitin namin PNP na pampalit ay coming from other regions, not coming from the same region. Yan ay para maiwasan yung akusasyon na maaari magamit yung ating PNP personnel sa pamumulitika ng iba. So, yan po yung strategy natin at meron po tayong operation plan. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.